what I don't understand is, kayo kasi, okay, kayo kasi yung mga nag-aano, yung mga nagfe-fearmonger tungkol sa data privacy, yung mga nagfe-fearmonger tungkol sa ano na yung mga yan si Joey kasi ganito, emerald ganyan. I am not the only one behind this, ano. There are league of people who are behind this movement. Okay? And I am just one of many. I am just one of many. Ang dami nasa likod nito. I am just one of many. Ngayon, yung mga tao na parang kinokontra yung signature campaign, hindi ko nga maintindihan because Inday Sara signed, Kong Omar Duterte signed, Kong Pulong invited the Tay Kami Naman movement to have a booth in the Pulong-Pulong kay Pulong fun run for senior citizens and PWDs. So I do not understand. Ang problema nitong mga to? Diba? So I think at this point, kailangan mag-isip-isip na kayo. Diba? If itong mga taong to, mas busy sila na siraan at itumba ang mga individuals behind this movement, ano pala yung ino-offer nila? And isa pa sa hindi ko maintindihan, yung sinasabi nila, you're fooling the people na mapapalabas si PRRD because of the signature campaign. Ganyan. And I can't believe why they find their arguments acceptable. This is a fight. You fight to free PRRD. If the signature campaign will help, okay? If the signature campaign will help to bring PRRD back home, then let's do it. I don't understand why people are saying hindi mapapauwi ng signature campaign si PRRD. So ano palang magpapauwi? Would you like to tell us what else you can do na makakapagpauwi kay PRRD? Let's try that. No, ano yung point? Bakla, kung lahat tayo pupuntahan natin ang history natin isa't isa, lahat tayo makikita hindi maganda. Ano to? Kung kaya na history? Parang, it's like, what exactly people expect from people? That they're going to be immaculate? Hindi ba? Na parang, kung history pa lang usapan, di ba? Paano yung nandakma ka ng noto ng security guard tapos pinasettle mo? Di ba? Consent yun, di ba? Dapat, kung mga hatak ng history, dapat yung may kinalaman sa issue na, halimbawa, ang issue mo ngayon is may estafa, tapos tinignan yung history mo, si Akla pala merong history ng estafa. Ganon ang tamang paggamit ng history. Hindi yung nagsusulisit ng pera pag may history pala ng estafa. Yan. Anyway, I would just like to share with you guys na nagpunta kami doon sa yung Tay Kami Naman signature campaign was at the Pulong-Pulong ni Pulong fun run. And nakakaaliw kasi that fun run is for PWDs and it's for PWDs and for senior citizens. Ayun. And alam mo, grabe yung kitang-kita yung pagmamahal nila kay PRRD doon. And nakakailang araw na tayong nagkakampanya for the signature campaign. And every single time, may experience talaga namin yung mga nagpapapirma na merong pupunta sa signature booth at alam mo yun, yung naiiyak talaga na we have to do this in order to get PRRD back to the country, na nasasaktan sila sa sinapit ni PRRD. Nasasaktan sila doon sa ginawa sa kanya. And so, they felt na yung kanilang pagpirma is the least thing that they could do in order to find ways to bring PRRD home. So ngayon may mga nagtatanong, of course, I have to repeat this again and again, kung bakit ba tayo nagsisignature campaign, okay? Meron pong 4 na petition before the Supreme Court in relation to the arrest of PRRD and yung pagpapadala sa kanya sa Hague. It's already 9 months since they kidnapped PRRD. And hanggang ngayon, hindi pa nadidesisyonan yung mga habeas corpus cases ni PRRD, which is something na dapat na desisyonan agad-agad.
And because of the non-action of the Supreme Court for several months on this one, napaka-glaring talaga ng injustice. When PRRD was brought in The Hague in March 11, hindi siya naiharap sa Philippine court. And of course, lumalabas na sa investigasyon ng legislature ng Senado na talagang merong group effort na naganap para ipadala si PRRD sa The Hague. What we want for the Supreme Court is to speak on the legality of the arrest of PRRD. And they have to do it as soon as possible. And the signature campaign is basically expressing the Filipino sentiment that what we believe is that the arrest of PRRD is illegal. So gusto natin na yung Supreme Court, once and for all, mag-decide na po kayo kung anong dapat gawin dito. Kasi kitang-kita po dito yung injustice. And yung continuous na non-action sa ganitong pagkidnap kay PRRD is actually a threat to our democracy. Kasi kung kaya nila na dalhin ang dating presidente sa ibang bansa nang walang tamang proseso dito sa Pilipinas, they can definitely do it to anyone. It's just a matter of time. And so this is not just about PRRD, no? This is about protecting our rights as well, of everyone's rights. So yun po yung dahilan, no? Kaya tayo lumalapit sa Supreme Court, kaya tayo ay nangangalap ng pirma para maipakita, okay, sa kataas-taasang hukuman na hindi natin tinatanggap ang ginawa kay PRRD. Na gusto natin ng final say ng Supreme Court para malaman natin once and for all kung ano ba ang legal status ng ginawa ng gobyernong ito kay PRRD. And ultimately, of course, with the justification that the Supreme Court is going to have, the decision, I mean, that the Supreme Court is going to have on the case of PRRD is going to bring forth, it's going to pave way on how we can actually bring PRRD home. Ayan. Of course, ang goal talaga natin dito, pauwiin talaga si PRRD, wala nang iba. Yan talaga ang goal natin. And we have to start with the Supreme Court. We have to start with the legal foundation the legal foundation so that we can actually put our dream of bringing PRRD back to the Philippines. Ayan, okay? So, yun naman talaga yan eh. Yan naman talaga ang natin, yan naman talaga ang goal. Mapauwi si PRRD. Ngayon, sa ICC, simula nung hindi nila inapprove ang interim release ni PRRD sa ICC, klarong-klaro na, no, wala tayong makukuhang kahit anong positibong desisyon sa ICC ukol kay PRRD. However, we still have the Supreme Court here in the Philippines. At hinihiling natin na since ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nagdala kay PRRD sa The Hague, sila dapat ang magsauli. Sila dapat ang kumuha kay PRRD pabalik ng Pilipinas. It is but right na ganun ang gawin. Dahil alam natin na, of course, depende yan sa, yung Supreme Court pa rin naman ang may huling say dyan eh. But we believe that this administration is mistaken when they took PRRD out of the Philippines and brought it to The Hague. Ayan, okay? Ayan, thanks Joey. Whole Philippines PH Caravan dapat until 2027. Ayan. Well, tingnan natin. Sa totoo lang, eto na nga, di ba nagpunta ako sa Astro Park kanina. Hello, Butter Cheese Love, maraming salamat sa pa-super sticker. Nagpunta ako sa sa Astro Park kanina. And gusto ko lang mag-shoutout kay kay Ate Angie at saka kay Lemonette. Ayan. Kasi alam nyo, itong sa dami ng nami-meet ko ng mga Duterte supporters dahil dito sa signature campaign, na-amaze talaga ako dun sa sa effort ng mga Dutertista na lumabas and to do something. Tapos sabi nga ng mga yung mga nakatambay dun sa booth. Sabi nila, alam mo Joey, kasi talagang kaya ako hindi nagdalawang isip na mag-join ng signature campaign kasi lahat tayo nilalagnat yung loob natin na gusto natin meron tayong magawa for PRRD. And yung signature campaign is basically giving voice to all the Duterte supporters na magtulong-tulong. Ganon. And masayang makita
na yung mga kababayan natin ay nagsasama-sama para dito sa gawaing ito. Ayan. And nagpapasalamat ako doon sa mga ano 'no, nagbibigay ng oras, nagbibigay ng effort para makalikom tayo ng mapagsama-sama natin yung boses natin. Ayan. Joey, parang maganda sa naitawag din sa against DDS ay DDS din. Die Hard Duterte Spitefuls. True. Ayan. Ma'am Beatrice Olente, thank you very much sa pa-super sticker. Ayun, okay. May ibang schedule pa ba sa Pampanga for signature campaign? Sabi ni May Malyari. I think ano 'no, yung dun sa Astro Park, magtutuloy-tuloy lang sila, eh. So wait lang pero hindi kasi nila magagawa everyday kasi nga mga pamilyado sila, may mga everyday responsibilities sila, ganyan. Pero, tuloy-tuloy lang sila ngayong Christmas vacation. So abangan natin yung mga schedule nila. Ate Joey, wala bang signature campaign sa Valenzuela? Sabi ni JR. Okay, eto na nga 'no, pagdating diyan sa mga pagdating sa mga schedule, wag niyo nang abangan na merong magpunta dun sa lugar ninyo. Kasi kayo mismo pupuwedeng magsagawa ng signature campaign. You can start with your friends and relatives. All you need to do is to download the signature sheet and the letter and then explain ninyo sa mga friends and relatives ninyo kung para saan itong signature campaign na ito. Pagka kunwari nakabuo na kayo ng 1 page, 2 pages, all you need to do is to send it to the designated address, yung address dun sa Davao. Okay, yung sa Palmetto Drive. Ayan. Ine-encourage namin na 'pag nagpapapirma kayo, you take a picture or you take a video and then upload it in any of your social media account para makita ng buong mundo kung gaano ka-organic at kung gaano karami ang supporters ni PRRD. Ayan. Importanteng makita talaga ng buong mundo, eh, yung na suportado natin yung mga ginawa ni PRRD nung presidente siya. Okay? Kahit saan yung puwersa na sa paninira kay VP Sara, hindi sila magtatagumpay. Hintay lang kayo sa tayog ng lipad ng Agila ng Davao. Malapit na kayo madagit mga buwaya, hintay na kayo. True. Hi, Tito Relda Martin! Ayan. Sa Saturday, December 20, Savory Resto Robinson's Galleria, Cebu. Ayan. Gusto namin maging Davao City ang buong Pilipinas. Magpapirma po kayo kung problema pong pagpapadala sa Davao ng mga nakolek ninyo, pwede nyo po ipasabay sa amin. Sabi ni Bosabos. Ayan. Correct. Ang maganda, pagka kunwari meron kayong mga nakita na mga individuals na nagsasagawa ng mga pop-up signature campaign booth, yung tumatambay, tapos pwede nyo puntahan, ganyan-ganyan. Ang gawin nyo po, mag-download na po kayo ng signature sheet at saka ng letter and then papirma ninyo sa mga kaibigan nyo, sa mga relatives ninyo, tapos punta kayo sa mga pop-ups. Pumunta kayo sa mga pop-up signature, signature location. And then pwede nyo nang ibigay yun doon para sila na yung magsasama-sama at isasama na niya sa pagpapadala sa Davao. Ayan. Ayan, okay? Okay? So, actually, isa nga dun sa isa nga sa parang, I would just like to share this to everyone, no? Kasi, etong eksena na 'to, grabe 'to, laging nangyayari 'to. Laging nangyayari 'tong eksena na 'to. And eto yung shine-share ko nga sa inyo na etong Tay Kami Naman signature campaign would really move organic people. Yung yung mga totoong tao talaga, ordinaryong tao, totoong tao. So kagaya nito ni Ma'am 'no, ayan. Okay, sa page ni Kababayan PH. Kapag pala gusto niyo i-follow yung yung mga nangyayari sa signature campaign, sila Kababayan PH, sila, nasa signature caravan sila. So if you want an update kung saan na sila naroroon, kung saan sila pupunta, ganyan-ganyan, i-follow niyo po si Kababayan PH. Ayan, gusto ko lang i-share 'tong video na 'to sa inyo. Ma'am. Parang naiyak ka, ma'am. Kasi akala ko di ako makaabot. Saan kayo galing? Dito lang. Ikaw ba yung nag-chat doon sa Facebook page? Natulog ako tapos nakita ko, naka-live kayo. Kaya tumakbo. Nag-lag pa, ayan. Ayan, mag-play ka naman. Nag-lag pa, buwisit.
Hi, Ma'am Zenny Ponce. Ay, Kababayan PH at Kuya Park, magkasama sa signature campaign ng Maisog. Nanood ako sa kanila minsan ng live. True! Ayan, pati si Kuya Park. Ayan, okay. So, ano, no, yung... Sige, panoorin nyo na lang to sa page ko, ha, kasi mabagal, eh. Sabi ni Anna Roth, we will send na po yung first batch ng signature namin dito sa Pilipinas. Thank you, Ann. Maraming salamat. Laban tayo. Ma'am Joey, tapos na ba sa QC sa papirma? Hindi ako nakahabol sa LITEX. Please update na lang kung mayroon dito sa Visayas Avenue, sabi ni Rodsy Gonzalez. Mag-ano po kayo, magbantay po kayo ng mga post namin. Ayan, at saka, again, kung kunwari po, hindi kayo nakahabol, pwede po kayo mag-run ng inyong sariling signature campaign. Grabe, Miss Joey, ngayon ko lang naisip na mga kinurakot na pondo ng BBM admin ay ginamit din sa pag-hire ng massive trolls at pagpapakalat ng fake news to mind condition the social media. True. Hay naku. Totoo yan. Okay? Ayun. Saludo po, sipag ni Miss Ann Haro. Ayan na. Picture na kita, mawakan mo, ma'am. Thank you sa suporta, ma'am, ha? Ma'am, anong mensahe mo kung nandito si Tatay Digong? Ano, Tay? Magpapalakas ka. Marami ka din sana makauwi ka na kayo Ayan ka, ma'am, eh. Thank you, ma'am. Emotional talaga si ma'am. Napisit namin yung nagawa mo sa Pilipinas. Grabe, napakahinga. Makauwi ka na, Tay. Ang dami naghihintay sa'yo. Salamat sa mga nagawa mo. Salamat sa ano mo sa mga Pilipino. Malasakit mo sa amin. Sobrang nakikiwan ang hindi na nakatira sa lalim. Marami kami sa office. Kaibigan ko. Nagadabaw siya. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am. Ayan. Naiyak ka, ma'am. Diba? So, ayan, no, alam nyo, yung mga kasama natin na nagsasagawa ng pop-up signature booth, every time na may ganito na pag-uusapan namin, this really keeps us going. No? So, kung magpapasign kayo, magpapaano kayo, baka gusto nyo mag-leave ng message kung bakit kayo pumipirma, 'di ba? Para makita ng buong mundo kung gaano nyo na-appreciate si PRRD. Ayun. May tanong si Ma'am Zenny Ponce, Miss Joey, paano po yung signature sheet na meron yung pirma pero walang ID number? Paano po yun? Kasi ang iba ayaw magbigay ng ID number. Eh, pagka ganun po, paano po kayo ma-verify? Ganon. Hindi naman kasi i-check ng lahat, no? Hindi naman i-check lahat ng hindi naman i-check ng lahat ng nagpirma kung valid yung tao na yun. However, maaaring magkaroon ng mga random check. Ganon. Maaaring magkaroon ng mga random check. So pagka kunwari, sobrang dami niyan, mga walang ID number, ganon, walang mga ganon. Paano kayo ma-verify? 'Di ba? Kasi ang point niya kaya merong ID number is for the verifiability. Una, to make sure na hindi gawa-gawa yung pirma. 'Di ba? Na hindi gawa-gawa yung yung mga information na nilagay doon. Ayun. So yun po yung kailangan nun. Eh yung ID number, may sense of authenticity kasi nga yung ID number mo, isa lang naman yun eh. 'Di ba? And verifiable yun sa part nung nag-issue ng ID sa inyo. Ayan, okay? So sabi ni Bosabos, saan niya yung saan yung lugar mo, Bosabos? Sa Gentry? General Trias? Sabi ni Ruby de la Cruz kanina, Miss Joey, sa Starbucks beside UC Med, Mandaue, meet up for signature campaign. Tatambay po, sabi ni Ann Haro, tatambay po ulit kami sa Trocadero next weekend and tuloy-tuloy pa rin po yung house-to-house signature campaign. Ayan. Naiyak ako dyan kay ate sa live ni Kababayan PH. Mahal nating lahat si tatay. Ang Team Canor kontra kahit magamit ito gawing party list, susuporta pa rin ako basta mabago natin ang gobyerno. Ayun. Actually, hindi ko alam kung yung parang wala namang ganung usapan na magiging party list, gagamitin sa party list, ganyan-ganyan.
Hindi naman yun part ng goal, eh. Hindi nga nakalagay dun sa privacy disclosure na gagamitin yan for party list or whatsoever, eh. Ang hindi ko magets, yung bakit sila galit na galit? Bakit sila galit na galit? So, no, it's not going to be used for party list. It's not part of the ano. Ang mga signature ay gagamitin lang sa submission sa Supreme Court. That's all there to it. That's all there to it. Ganon. Pag aano ka ng constituency mo sa party list, hindi lang yun yung mga information na kailangan mong i-gather. Mas marami. Mas marami yung kailangan mong i-gather. Hindi lang ganun. Kasi kailangan mo yung mga members ka doon sa party list mo eh. So, anyway, wala tayong magagawa sa mga utak ng mga yan. Masyado na silang kinain ng hate. OMG, license number nga ng mga doctors nakalagay lang sa RX, wala namang mali doon, sabi ni San Valdez. Correct! Baka mo makukuha. Direk Daryl is watching. Hello, Direk. Ayan. Ito, General Trias Monterrey, Wednesday, 4 p.m. Ayan. Bigyan mo ako ng Busabos, bigyan mo ako ng poster para ma-post rin namin. Ayan. Ayun, okay. Galit sila, Joey, behind ka, satay kami naman. Di ba inamin nung last sumampa? Oo. Which is weird, na parang, Una, di ko maintindihan, bakit ka galit sa amin? Hindi naman namin kayo inaano. Hindi naman, magkalinawan lang tayo ha, magkalinawan lang tayo. Hindi kami nakikipag-away sa inyo, kayo yung unang nang away sa amin. Pagkatapos, nung rumibat kami sa inyo, sa mga pinagbibibintang nyo sa amin, sa mga kasinungalingang pinapakalat nyo tungkol sa amin, nagalit kayo. Nung nabuking na kayo ang nagsusulisit, nung nabuking na kayo ang gumagamit sa mga Duterte activities ninyo, 'di ba? At nangungulekta kayo ng pera at hindi kayo marunong mag-liquidate. 'Di ba? Nung nabuking kayo at nung nahirapan na kayo magsulisit ng pera, galit na kayo sa amin. Samantalang kayo yung pakalat ng chismis, kayo yung pakalat ng mga kwento about us, 'di ba? Tawag nyo nga sa akin Chong Kelly 'di ba? Dahil ang pinapakalat ninyo, I have a history of drug use. Never po akong naging user. Okay? Never po akong naging user. Alam niyo po yung ibig sabihin ng user, yung gumagamit ng droga. Never po akong naging drug user. Illegal drug user. Okay? Kinuha lang nila yon sa isa kong live na kung saan nakwento ko yung experience ko nung ako ay college pa sa Baguio, kung saan sa Baguio ay very, very common ang Mary Jane. And I said, when I was young and I was experimental, I tried it out. Okay? At ngayon, itong mga sinungaling na to, ang sinasabi nila, dahil talagang dagdag bawas sila sa mga kwento that I have a history of using drugs. Ganyan sila magkwento. So, what I don't understand is, kayo kasi yung mga yung mga nag-fear monger tungkol sa data privacy, yung mga nag-fear monger tungkol sa yung mga si Joey kasi ganito, emerald, ganyan. I'm not the only one behind this, There are league of people who are behind this movement. Okay? And I am just one of many. Ang dami nasa likod nito. I am just one of many. Ngayon, yung mga tao na parang kinokontra yung signature campaign, hindi ko nga maintindihan because Inday Sara signed, Kong Omar Duterte signed, Kong Pulong invited the Tay Kami Naman movement to have a booth in the Pulong-Pulong kay Pulong Fun Run for senior citizens and PWDs. So I do not understand. Ang problema nitong mga to? Diba? So I think at this point, kailangan mag-isip-isip na kayo. Diba? If itong mga taong to, mas busy sila na siraan at itumba ang mga individuals behind this movement, ano pala yung ino-offer nila? And isa pa sa hindi ko maintindihan, yung sinasabi nila, you're fooling the people na mapapalabas si PRRD because of the signature campaign. Ganyan. And I can't believe why they find their arguments acceptable. This is a fight. You fight to free PRRD. If the signature campaign will help
Okay? If the signature campaign will help to bring PRRD back home, then let's do it. I don't understand why people are saying hindi mapapauwi yan ng signature campaign si PRRD. So ano pa lang mapapauwi? Would you like to tell us what else you can do na makakapagpauwi kay PRRD? Let's try that. If you have other options, let's try that. Diba? No one's giving away their biometrics in the form. So what's the problem with giving out ID number? Sabi ni Ria Maldita. Ayun nga eh. Miss Joey, mamaya as a Queens, Woodside ako, papasay ng Tay kami naman. Kontakin ko uli si Kuya Archiel. Sabi ni Big Timer. Thank you po. Ayan. Miss Joey, tuloy pa rin ang hearing ng Bicam bukas. Grabe, nag-suspend shortly tapos di na binalik yung live. Kaya ano, no? Di ba si Senator Amy talagang in-insist niya? Bakit hindi wala yung DPWH dito? Bakit wala? Di ba? Alam niya eh. Alam niya nandito sa DPWH deliberation, yung insertions ng, yung mga gusto i-amend sa DPWH, ang isa sa mga pinakamagiging madugo na topic. Oh, ngayon, di session sila, ano, nagkausap-usap na. 'Di ba? Recess sila. Ayan. Okay. Kumusta na nga pala si TP na nagsabing hindi siya nangongolekta sa politiko kasi mawawalan daw siya ng freedom of speech. Bakit tila may busal yata siya ngayon sa bunganga? Ayan. Ano na naman ito? Ay, ayun, sasakit ka na. Teka. May nagtatanong pala dito kanina kung nagkita kami ni Nick. Yes, nagkita po kami ni ni Tita Nick ninyo kanina. Sabi niya, "Joey, hindi tayo nakapag-video ng You're Nothing But a Second Rate. Trying hard. Copy ka." Ayun, hindi kami nakapag-video kasi sobrang nagdaldalan kami ng nagdaldalan. Ayan, okay. So yun, pinaparating niya hi sa inyong lahat. Ayan. Inggit ang umiiral, kaya putak ng putak ang mga Kanorians. Puro negativity ang vlog nila, puro galit, kaya di na talaga ako nanonood kay Manang Kanor. Correct. Ayan. Hello, Sek Mabel. Galing po akong Guagua, 1 hour away sa Astro Park. Willing ako magsakripisyo para kay PRRD dahil ako mismo biktima ng isang drug addict na kamag-anak namin. They really did make our household and family dysfunctional. Nung panahon ni Duterte, biglang nawala at nagtago yung addict na yon. Nung matapos na ang term ni PRRD, bumalik yun dito sa Pampanga and eventually inubos lahat ng gamit namin na nasa ancestral house. As in, ubos. Kaya di na namin mauwian ang ancestral house namin. Ayan, at mahaba yung message ni Kuya mo kung may kwento pa siya. Ayun. Yun nga eh, yun hindi ko magets eh. I'm so sorry, Joey. I know you don't like dismissing people, but sometimes I get the feeling that if real DDS supporters stop visiting Maharlika et al. Pages, their efforts are just going to die. True. Hi, Kai. Maraming salamat sa pang-kick cat. Ayan. Oo nga eh, yun kaya na dapat pag-isipan na talaga ng pag-isipan na talaga ng mga tao. In fact, nakita ko to nga sa page ni Adrian Pascual. Yung mga nagsasabi ng mga tao na, "Huwag na kayong mag-away-away, stop na ang away-away," ganyan-ganyan. Sumagot si Attorney Trixie, sabi ni Attorney Trixie, imbis na sabihin ninyo na huwag mag-away-away, saan na? Nasa Messenger, be! Eto. Nasa Messenger mo. Ayan. Miss Joey, bukas may press con si Boying, may pasabog daw na i-announce. Talaga? Sige nga, bantayan natin yan. Bantayan natin, tingnan natin. Ayun. So, sabi ko nga, simple lang naman, sabi ni Attorney Trixie, imbis na sabihan nyo na huwag mag-away-away, sabihan nyo ang mga tao na huwag mang-away. Ayun, sabihan nyo, dito mo nalang ipadala. Ayan na, be, oh. Eto na. Ayan, sa Facebook, ito. Sa StreamYard, ito.
I watched a YouTube video of Natasha Gutierrez podcast exposing Martin's luxurious assets in YC, but I got so bored I had to cut it off. Sabi ni, actually hindi ko pa napapanood yan. Ayun, hindi ko pa napapanood yan. So yun, no, kailangan hindi kayo lazy eh. Kailangan hindi kayo, you really have to know what happened eh. Ano bang nangyari? So that you can decide on your own kung ano ba dapat ang gawin. Diyan sa mga away-away na yan. Ganon. Okay? Sa mga nagtatanong po, wala po kaming tinayong booth or tent. Naka-experience po kasi kami ng harassment. Kaya need nyo po talaga kami hanapin sa location na binigay namin, sabi ni Busabos. Correct. At saka yung mga kagayang ganito, yung mga pop-up signature location. Ano lang tayo, no? Sign and go. Sign and go. So, kasi alam mo, hindi naman we do not want it to disrupt the flow of the people, ganyan. So, pag nakita nyo po may announcement, sign and go lang tayo. Ayan. So, ito si Pinoy Lakwachero to si Busabo. So, tingnan niyo yung mga post ko, hanapin niyo siya sa mga location na pinopost niya, and let's do this together. Ayan, okay? And nandito na si Sasper the friendly ghost. Ayan. Mukhang ang tawag dito, mukhang maraming pamasahe mula sa kabilang buhay si Sas. Wala nga eh. Wala nga nagbibigay ng abuloy. Oo, wala nagbibigay ng abuloy. Ayan. Kailangan yung bigyan ng abuloy si Sas para lagi siyang may pamasahe. Malayo kaya yung biyahe from afterlife papunta dito. Oo, from the other side. Ano namang eksena na naman? Ano rin narinig ko na history ng Drogeus? Ay, hindi. Kasi yun yung tawag kasi nila sa akin. Chong Kelly. May history raw ako ng drug Ano naman? use. Hindi. Ang ano ko naman, ano naman yun kung may history? Actually, kung Okay. totoo, sasabihin ko naman eh. Wala, ano problema? Di ba, lahat naman nagbabago. Ang importante, di ako addict ngayon, di ba? Ang ano kasi noon, ano yung point? Bakla, kung lahat tayo pupuntahan natin ang history natin isa't isa, lahat tayo makikita hindi maganda. Ano to? Kung kaya na history? Parang, it's like, what exactly people expect from people that they're going to be immaculate? Hindi ba? Na parang, Kung history pa lang usapan, di ba? Paano yung nandakma ka ng noto ng security guard tapos pinasettle mo? Di ba? Consent yun, di ba? dapat, kung mga hatak ng history, dapat yung may kinalaman sa issue na, halimbawa, ang issue mo ngayon is, may estafa, tapos tinignan yung history mo, si akla pala merong history ng estafa. Ganon ang tamang paggamit ng history. Tapos nangungulekta Hindi yung nagsusulisit ng pera pag may history pala ng estafa. Yan. hindi po pwede yung kung ano lang yung makitang history sa, kasi ano na yun na parang ang corny naman, ang ano naman nun, parang ang ano ko talaga, bakit magalit sila sa'yo? Kasi nga, 'di ba? Kinampihan ko nga yung inaaway nila. Hindi pa tapos ang away na yan? Baka December na. Malalim yung away na yan. 6 months na parang more than 6 months na. Hindi na tapos. Hindi pa. Nilalayo pa nga nila araw-araw yan eh. Kasi parang 16 lang yung nanonood. Baka 60. Ano na girl? It's 6 months na. Pahupay na mga Bakla, yung mga away, pwede mga 1 week, 2 weeks. Bakla 6 months, career na yan. True. Alam ko naman. Ano ka na yan? Pwede ka na maging regular yan. Regular employee na, no? Magkakaroon ka na ng SSS, GSIS niyan. SSS pag-ibig. Bakla tapos na ang petics period. 6 months? 6 months regular employee na kayo niyan. Alam mo, ko kayang ganyan sustain ng 6 months na straight na yung galit ka lang ba? Yung galit ka lang na eksena kasi bakla aminin niyo nakakapagod magalit. True. Aminin niyo yan, nakakapagod. Kaya believe talaga ako sa mga tao na, na-sustain mo 6 months galit? Bakla masama sa heart yan. Pwede kang mamatay ng heart attack sa ganyan. Kasi ibang level yung 6 months. Parang daig mo pa yung parang bakla yung jowa mo nga eh. After 2 months, natakalimutan mo na yung galit. Aminin nyo, di ba? Di ba, ang tawag dito, you were almost married then. Di ba? You were almost married.
Almost. Oo, almost. Nung magjowa kayo, paano ka magalit sa jowa mo? Like, yung ano ka ba, yung mga tipong nagkakalkal ka ng past, tapos pag nagalit ka, yung hindi mo nakakalimutan, Nung tapos bata ako. ganon. Yeah. Yung, Siguro naman kung 20, when you are in your 20s, ganyan ka pa. Ganyan pa tayo when we are in our 20s. These ay, dati nga yung ganun ka. Yes. Ano yan? Pag when you're in your teenage years and then 20s, and maybe in a way early 30s. May ganyan pa. Pag nag-30s na dead baka na parang kaya kasi nung 30s, siguro nung late 30s na ako. Alam mo yun, hindi na makapaniwala mo. Yung nakaka-date ako. Girl, wala nang away. Pero yung lalaki, nag-i-expect ng away. Kasi lalo na yung mga bagets, yung mga mas bata sila, nag-i-expect sila ng away. So, naluloka sila na, hala, wala nang away. Parang ano na lang, ganito na lang, okay, I understand. Okay, let's just stop this and then let's just move on. So, parang mas naluloka. Girl, mas naluloka sila sa ganon. Na parang, alam mo yung, pero maganda, hindi ka natitigilan. Na parang, hindi naman sa, hahabulin ka. Ako naman parang, ayoko na nga, di ba? Parang, let's just move on. We move on. At what point ka naging kalmado? Oo. After nung last relationship ko. Kasi after kasi ng every last, hindi ba kasi ako one relationship from another eh. After kasi ng mga mahaba kasi makipagrelasyon. Kung mahaba makipagrelasyon, nagmumuni-muni muna ako yung mga tipong, ano bang ginawa ko mali? Ano bang tsaka? Tapos, aalalahanin ko yung mga past, babasahin ko yung mga past messages. Nandidiri ako sa sarili ko, yung ganyan. Parang nakakadiri naman. Arte ko dito. Sobrang immature, sobrang childish, mga ganon. May ganyan ba kayo? Yung parang nandiri kayo sa sarili ninyo, na parang nakakadiri naman ako dito sa level na to. Tapos yung parang, and then, after nun, sabi ko, ayoko na ng gano'n, ng tsaka. Sabi ganyan, na parang ang lakas makatsaka, ganyan. Na parang, so, parang kalmado na lang. After nun, kalmado na lang na, tipong, yung mga kaibigan ko, ay naku, ako yan, ganyan. Girl, walang point. Ganyan na ako na, yun ang sinabi ko na, okay, this is not what I like, this is not what I signed up for, and it's better na, I wish you all the, ganyan na lang, girl. Pero nung hindi ka pa mature, ano yung ginawa mo na talagang nag-cringe ka na parang tangina sobrang yung sobrang nag-cringe ka na ang unreasonable mo talaga. Ganon. Girl, lahat ng nagawa niyo siguro nagawa ko. Yung mga tipong na naginip ka na galit ka sa jowa mo, tapos pagkagising mo galit na galit ka, hindi niya alam. Yung mga ganon. Ay, hindi naman yan. Meron akong worst talaga na, ay, ito siguro parang ikwento. Na, kasi nung bagets ko sa ako, talagang may pagkasilosa talaga ako. Pagkasuspicious, kita. Tapos, nung one time, nasa bar kami. Nakuha ko yung cellphone ng jowa ko. Kinuha ko, pumunta ako ng CR. So, dali nga, makita nga, kadiri, di ba? Nakakadiri! Ayoko nagpa-pry ka ng cellphone. Yeah. Okay. Yeah. Tapos, may nakita akong number. Sabi ko, sino to? Tinawag ako. Sabi ko, who's this? Tapos, yung sumagot naman, maliit. Parang, who's this? Gumanon. Galit ako, who's this? Tapos sabi pa niya, tapos nagsagot pa siya, Angela, gumanon. Nag-Angela. Nakainom na ako. Girl, ikaw makaganong ka. Aminin nyo, di ba? So, nung panahon na yun, nakainom na ako. Tapos, may ganun pa. Baba talaga. Girl, big boss ko talaga yung jowa ko. Talaga? Sa bar. So, sino pala si Angela? Day, ito comedy. Hindi, syempre, no? Lasing. Kinabukasan, yung jowa ko. Okay ka na, ganyan. So, sabi ko, hindi ko siya pinapansin. Sabi niya, alam mo kung sino yan. Yung pala. Yung number na yun. Ay. Kinamit ko natin yung number ng jowa ko para tawagan yung kaibigan ko. Sa kaibigan number pala na kaibigan ko yun. Oo. Girl, talagang sabi ko, oh my God. Pero I made it up. Sabi ko, sige, made it up talaga, girl. Talagang, nagluto din ako ng masarap pagkain, ganyan. Tapos,
Pero yun na nga, nakakadiri. Yung mga nakakadiri, Oo. kaya huwag kayo hindi ko kailangan maglalangkat ng pass. Talagang mo makikita talaga yung hindi kagandahan. Dahil aminin nyo, hindi naman tayo lahat maganda ng mga bagets tayo. May ginawa tayo dyan lahat na hindi mo, na pag ginawa mo na ngayon, na parang, hala, ginagawa mo pa rin yan, bre. Oo, na Ganon. magki-cringe ka na, no? Na magki-cringe ka na. Yeah, kaya ganun. Kaya pag may nangaalala, kaya talagang sabi ko, naku, ayoko nang gawin itong mga to. Kaya lahat talaga ng mga eksena, girl. Yung mga tipong, yung kahit yung tipong kailangan mo na magalit. Ako talaga yung mga, yung lalaki mismo yung nasa-surprise. Sabi niya, I can't believe how you're handling this. Sabi ko, wala namang pag-usapan na. Parang, that's it. That's finished. And I said, I don't like it. You did it. And let's just move on. And then wala nang away-away. Kasi sabi ko na parang, well, it's already a given. If you do that, I don't like it, then it's the end of it. So, ano pa pag-aawayan? So parang gano'n na lang. Pero may isang lalaki talagang hinabol-habol ako. Talaga? Ayaw niya Hanggang yung pa-straightforward mo na kinembot na? Lalo siyang na-guilty. Kasi may ginawa, ano kasi yun eh. Aminin mo, yun rin naman yung gusto natin eh. Oh, yes. Yung parang, I'm so level-headed, bala ka dyan, habulin mo ko. Ano kasi yun, parang, ito talaga, masakit talaga to. Can you imagine mangyari to sa'yo? No? Nagdi-date kami. And then, I found out, hindi ako nagsusnoop. Nung nag-snoop ako, kasi may naramdaman ako eh. So, tinignan ko yung pictures ng company outing, ganyan. Syempre meron silang Facebook page. Kaya may nakita kong babae na karga-karga. Tapos, sinend ko sa kanya yung picture. Nagalit pa sa akin. Nagalit pa. Bakit mo ko sinusundan? Ganyan. Sabi ko, hello eh. Sabi ko. Tapos hanggang hindi siya umaamin kung sino. So parang, alam mo yung binabaliktad niya yung story na ako yung mali. Actually, nagba-back and forth. Una nagalit siya, tapos biglang nagsusorry, tapos nagalit, tapos sinasabi niya, hindi ko ba sinabi sa'yo kung sino to, ganyan-ganyan. Mas sinabi ko yun sa'yo na unang, girl talaga. Which increases the suspicion, di ba? Hindi, pero wala na akong suspicion nun kasi, wala na, sabi ko, wala ka nang pake. Parang, wala na akong pake. Sabi ko naman sa kanya, this is, girl, iba yung level eh. Iba yung level ng eksena eh. Hanggang, alam mo yung, wala lang talaga ako. Sabi ko lang na, well, I wish you all the best na kung sino man yan. And then, sabi ko sa kanya, I just hope that you have told me from the start na meron pa lang dinidate na iba so that I would know where to, girl, ang tagal nun eh. Like, 2 years. And then later on, nalaman ko, fiancé. Oh. Ay, so And, tapos hanggang, alam mo yung, kasi one time kasi ginamit ko yung phone ng kaibigan ko sa Netherlands to text him. Alam mo, sabi ng friend ko, huy, hindi ka raw niya makontak, binlock mo raw siya. Sabi ko, yeah, binlock ko siya, ganyan. Kinukulit siya. Sabi, padala mo naman itong message mo, alam mo, nagsusorry ng bonggang-bongga. Hanggang this year, can you imagine, that was already 4 years ago. Girl, nagsusorry pa rin siya. Na hindi naman, alam yung, hindi niya sinasadya or whatever. Ako naman parang, but it's over. Parang, parang, girl, una-una, ayoko makipag-agawan ng lalaki. Yan ang unang-una. Correct. Number 1 rule, ayoko makipag-agawan ng lalaki. And then second, alam mo yung mga tipong matetempt ka. Hello, Vivian. Hello, Vivian. Alam mo yung tipong matetempt ka na, sige nga, itry ko kahit merong sabit. Yung mga ganyan, or sige nga, yung tipong kung sobrang marupok ka, or actually hindi marupok, desperate. Desperate. Yung tipong desperate, kasi nung panahon na yun, gusto ko na magka-jowa. Uli. Tapos, pero ako, inisip ko na, ay nako, alam mo, hindi to magiging peaceful. Kasi alam ko na yung situation na meron ng suspicion, meron ng trust breaking, and every time, babalik siya, and etc. Saka iba naman kasing trust breaking yung nangyari, no? Parang it was deception. It was not just a mistake.
Yun yun Oo. eh. Hindi lang siya mistake, but it was a deception. So yun, Hurtful yun eh. Pag may deception kasi hurtful talaga yun. Hindi ka talagang magkakaroon ng peace doon. yun nga eh. Kasi That was kasi the, tutuloy ka doon sa ano, kung may deception, tapos tutuloy ka doon. Yan yung nakaraan na laging babalik at babalik. yes, exactly. Exactly. Alam mo, meron pa kaming plano nun. May plano pa nga kami nung magbakasyon sa Seychelles. Alam mo yun, naghahanap na ako ng, kasi siya, ako na yung pinaghahanap niya ng everything, ng how to, ng, hanggang nung nalaman ko yun talaga, alam mo yun, girl, parang, alam mo yun, I was setting up myself already to go to Seychelles. Oo. So ayun na, eksena, hanggang, kapag gano'n na lang ako, na parang, ako kasi iniisip ko, naku, maraming lalaki. Yun ang inaano ko, maraming lalaki, and saka hindi ako desperadang magkaroon ng lalaki in the first place dahil I can enjoy myself alone. And yun ang problema ninyo. With Parang your feeling, something daliri. I can enjoy myself. I can enjoy myself wala. alone. I can go out alone. I can do anything, you know, by myself. I don't feel lonely when I do something by myself. So Correct. Ay, ako kasi talaga ang rule ko talaga ano eh. Hindi tayo pagka kunwari nagrelasyon tayo, never tayo magiging pantay. Never magiging 50-50 tong relationship na to. Never magiging 50-50 to. So, ano, ako gusto ko talaga ako ang pinipili. Ako ang alam mo 'yon, yung ayokong malalagay ako sa arbitrary na situation. Yung gano'n. Yung parang, ay, ano, gano'n. Ayoko ng gano'n. So, kailangan talaga ma-feel secure ako bilang ako yung may pek-pek dito, di ba? Kailangan, I should always feel secure, gano'n. Sabi ko talaga, that's your job. You have to make me feel secure. So, hindi ito po pwedeng 50-50 na, ano, na, di ba? Parang, you have to work harder than I do, gano'n, na, to make me feel secure and beautiful. Gano'n. ayun nga. Kaya hindi talaga, kaya yun, na, hindi, kaya ang sabi ko, wala akong masabi, hindi ko siya binungangaan. Wala, actually, everything went smoothly. Na parang, alam mo yun, sana natatago ko pa yung mga text ko. Alam mo yung text, para kang nagsusulat ng ano, ng maifa-fire ka sa trabaho, ganyan. Ganyan yung tono niya, girl. Ganun yung tono ko. Ganun yung tono ko, na parang, ano to, na, this is not what I want. This is not the kind of setup that I have in mind, and whatever occurred to you that you didn't tell me that this was the case. It might be reasonable, but whatever it is, this is not what I want. Tapos, ganun lang. And I wish you all the best. May ganun pa. I wish you all the best. Thank you. Ganyan. So, para ka lang nagpa-fire ng someone na empleyado. Nag-apply. Oo. No. We're not, it's not working. So, we have to part yung ano talaga. Ano. Oo, na parang, na lang, na wala nang pag-uusapan. Pero yun, pero I think that made him more guilty kasi yung mga lalaki gusto nila awayin mo sila. Pag ginawa sila. Yun expect nila eh. Oo. Yun pag may ginawa ka galit. Ganyan din ako. Sobrang malakas ako sa ganyan eh. Yung parang pagka may ginawa parang. Ini-expect nilang magalit ka. So parang yun na yung yun na yung kanilang parang punishment. And then makakapag-move na sila kasi nagalit ka na eh. Alam mo yun, nabungangaan mo na sila eh. Ganyan. Diba? Aminin nyo kayong mga lalaki. Gusto nyo ganyan pag may ginawa kayong mali? Mas gugustuhin nyo na. Feeling nyo nakapagpayad na kayo sa kasalanan ninyo pagka binungangaan namin kayo. No? Hindi ba? Aminin nyo yan. Eh, walang ganun nangyari. So, wala siyang closure. Wala siyang closure. O di hanggang, hinanap pa niya yung email ko, girl, para ma-email niya ako. Para mag-sorry. Kasi imagine, ilang taon na siya nagsasorry? 22, 23, 24. 4 years na siya nagsasorry. Once in a year, magsusulat yan para mag-sorry. Oo. Ako naman, oo. Siguro naman na-in love siya siguro sa akin kasi kung hindi siya magagawin. Tsaka hindi niya na maaalala, mag-move on na siya.
Boom.